Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, ating tuklasin ang buhay ng kadeteng sumasailalim sa Reserve Officers Training Corps bilang paggunita ng National Reservist Month na may temang Empowering Our Future Leaders and Defenders for a Better Tomorrow. Sila ay katuwang ng mga kasundaluhan sa pagtugon ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang tulungan ang mga mamamayan at protektahan ang bayan. Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Pagyamanin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon at lumalim sa pananampalataya sa programang Armor of God, hosted by Senior Master Sergeant Ariel B. Ramos, Philippine Army, alas 11 ng umaga tuwing Huwebes, dito lang sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alright, ayan, magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po. Lalong-lalo na sa mga masugid nating mga tagasunod na sumusubaybay araw-araw sa ating FB page, ang AFP Radio, at gayon din naman sa mga nakikinig sa ating himpilan, ang DWDD 1134 kHz AM sa mga talapihitan ng inyong mga radyo. Siyempre pa, binabati din po natin ang ating pong commander ng CRS-AFP, walang iba kundi si Major General Ramon Pisagala ng Philippine Army at ang kanyang deputy, ang pinakamasipag na deputy commander ng CRS-AFP, si Colonel Medel Aguilar. Gayon din, hindi natin makakalimutan ang ating mga staff officers sa pangunguna ng ating matikas at mahusay na Chief of Staff, no other than Colonel Marlowe Patria ng Philippine Army. Gayon din naman sa mga isang magandang araw din naman sa ating mga manonood sa lahat ng mga commanders ng CRGs at gayon din naman sa lahat ng ating mga kasundaluhan, kasama ang ating mga kawani, ang mga civilian human resource ng Civil Relations Service AFP. Magandang araw po sa ating lahat.
So, isa na naman pong pagpapala ang araw na ito. Pero bago po ako magpatuloy, ay nais ko ring batiin po ng isang mapagpalang araw ang Snapping Group Commander ng Media and Civil Affairs Group. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla, Philippine Army, na siya din namang spokesperson ng AFP. Of course, hindi ko palalagpasin, lalong-lalo na binabati ko din si Major Mark Anthony G. Cardinosa, Philippine Army, ang Deputy Commander ng Media and Civil Affairs Group na siyang nag-conceptualize ng ating programa na pinamagatang The Armor of God. Yan. So, wala pa tayong background music dyan. Okay, ngayon po sa oras na to ay ganap na 11 at 17 po ng umaga sa ika-4 ng Abril ng taong kasalukuyan. So medyo mainit po talaga ang panahon ngayon, ano? At nagrehistro po to ng 97 degree Fahrenheit yung ating heat index sa Kalakhang, Manila o sa Quezon City. So paalala po sa ating mga kababayan na bago po kayo lumabas ng inyong tahanan, ay ugaliing magdala kayo ng inyong mga payong o kahit na sombrero. At ugaliin na mag-hydrate, ano? Uminom ng madaming tubig para hindi ma-dehydrate. Gayon din naman, siguraduhin po natin na yung ating pong mga electrical and electronic appliances ay na-unplug po natin. At yung ating pong gas range para iwas po tayo sa sunog. Ayan po, ano? Sabi nga po, di bali nang ikaw ay manakawan, huwag ka lamang masunugan. Okay. So once again, welcome to the pilot and first episode of our radio program, Armor of God, kung saan sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa paninimula, una nating tatalakayin ang spiritual significance of the armor, kung saan ito ay na-describe ni Apostle Paul on his letter sa Ephesians, particularly on chapter 6, verse 10 hanggang 18. Yan, mamaya po, no? Pag-aaralan po muna natin, ano? Since na ito po yung kauna-unahang pag-area ng programang ito, ay atin munang pag-usapan yung background ng programang ito, okay? So, once again, I'm your host, Senior Master Sergeant Ariel B. Ramos, Philippine Army. Tawagin na lang din niyo akong Kuya Ariel para doon sa mga kaibigan ko. And today, we will embark on a journey to explore the rich history, profound symbolism, and practical implication of this timeless metaphor, the armor of God. Yan. Okay? So, pag-usapan natin yung concept nitong spiritual armor. So, the concept of this spiritual armor, we can trace it roots back to ancient time o yung during the medieval time. Maalala po natin, ano, during the Roman Empire and even the Ottoman Empire. So, this armor are physical armor, but not only physical armor, yung tinatawag natin na baluti. Okay? Baluti sa ating sariling wika. Ito ay isang pangunahing bahagi o kagamitan sa digmaang militar. Yan. Pero po sa mga taga-Epeso, nung isinulat po ito ni Apostle Paul, ano, abang siya po ay nasa piitan o nasa kulungan. Actually, this is his yung letter niya nung siya ay muling na habang nakakulong siya sa Rome, okay? So Apostle Paul used to describe isinasalarawan ni Apostol Pablo at inahalin tulad niya ang ating spiritual journey bilang mga Kristiyano sa isang kawal na nasasangkapan para sa labanan. Ibig sabihin, who are equipped and ready for battle. Yan, dahil nga military tayo, so naaayon po yung ating paksang tatalakayin about the armor of God. Dahil na sinabi ko kanina, hindi lamang ito sa ating physical na pakikidigma bilang mga militar, gayon din naman on our spiritual journey. Okay? So, mga kapatid, ang baluti ay, gaya ng sinabi ko, inilarawan ni Pablo, hindi lamang physical na proteksyon, kundi isang metaphor o yung tinatawag nating allegory na kumakatawan sa mga iba't ibang virtues and resources which is essential for our
spiritual warfare. Okay? So, each piece holds significance. Ano? Bawat bahagi ng baluti na to ay napakalaga para po sa ating spiritual warfare. Okay? So, each piece holds significance starting from the belt of truth, yung ating pong sintron na tinatawag, ano? Kung sa amin pa sa mga militar, ito po yung aming yung tinatawag namin na suspender belt. O kung minsan nga nakakabit na dito yung aming yung aming mga basic load, ano? Okay? Also, we have the sword of the word of God. Okay? We have the sword of the word, we have the sword of the Spirit. Okay? Representing righteousness, faith, salvation, and the word of God. And lastly, though hindi naman to nakalagay dun sa armor, but it is good that we last everything or we begin everything in prayer. Right? So, kaya bago tayo mag-delve deeply sa ating pong pag-aaral sa araw na ito, ay hayaan nyo munang pangunahan ko kayo sa isang panalangin. So, sa ating pong mga masugid na sumusubaybay sa internet o sa Facebook ng AFP Radio, gayon din naman yung mga ating pong mga Grab driver dyan, ano? Yung mga kaibigan natin na Grab driver at yung ating mga kaibigan natin dyan sa kanto, yung presidente ng mga toda dyan sa bahay, okay, dyan sa Taguig. So, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay dumako sa oras ng panalangin. Tayo po yung manalangin muna. Mapagbiyayang Diyos at amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo sa mga oras na ito upang magbigay ng papuri, pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang katapatan, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Nawa, Panginoon, ihanda mo yung aming puso, gayon din ang aming isipan sa pakikinig ng pangangaral, Panginoon Diyos. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong krus at ikaw po ang maipahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Right, yan po, no? So, pagpatuloy po tayo, no? So, bakit nga ba, ano, pinagkadiinan ni Apostol Pablo yung kahalagaan ng spiritual armor, ano? Why? The emphasis on the spiritual armor. Alright? So, sa buong kasaysayan, mga kapatid, ay kinikilala ng mga militar, ano, sa amin, in the military, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahusay na kagamitan para sa labanan, ano, in any battle. Ayan, kaya nga meron kami tinatawag na force protections. Okay? So, importante ito sapagkat para protektahan po yung mga vital organs namin o parts ng ating katawan. Tayo po ay pag tayo ay tinamaan ng punglo, ano, ng bala, ay hindi tatagos ito sapagkat meron tayong armor vest and so on and so forth. Okay? Yan po yung kahalagahan po, no, sa militar, yung pagkakaroon ng ng force protection o yung tinatawag na body armor. So, yan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahusay na kagamitan para sa labanan. Lalong-lalo na po ngayon, ano, dahil yung programa po ng inyong hukbong sandatahan ng Pilipinas, yung ating pong AFP modernization, okay, ay patuloy po na isinusulong ng ating mga leader po, ng ating pamahalaan, maging ng ating mga leader sa Department of National Defense. Patuloy po yung ating pagpo-procure ng gamit pang-militar para mabigyan po ng protection yung ating mga kawal dun sa field, ano, at ma-minimize na o mawala na yung pagkakaroon po natin ng casualty during combat operations. Okay? So, then, patuloy po tayo. Okay? Sa katulad na paraan sa ating spiritual na buhay, tayo po ay nahaharap naman sa hindi nakikitang mga kalawan, sa ating mga
adversary. No, mahirap po 'yun, ano? Yung mga hindi nakikitang kalaban. Yan po yung pag-aaralan po natin. Sama-sama po tayo. Sino ba yung mga hindi nakikitang kalaban na binanggit po sa Ephesians chapter 6? Okay? At yung mga hindi nakikitang mga kalaban and the battle of the soul. Okay? So, sinasangkapan tayo ng baluti ng Diyos o ng armor of God upang tumayong matatag, labanan ng tukso at magwagi sa ating spiritual na pakikidigma. Ayan, from the word, pakikidigma. Because araw-araw po, mga kapatid, listen to this, we are at war. Okay? Hindi po lamang dahil meron po tayong problemang internal insurgency at meron din pong banta, ano, yung sa ating teritoryo, ano, okay? Ay meron din pong araw-araw na banta sa ating pamumuhay or on our spiritual journey. Yan, kaya po binigyan ng emphasis po yung spiritual armor, which is the armor of God. Okay? So, kaya naman, samahan ninyo ko as we journey through the layers of meaning behind each piece of the armor. We will uncover the historical context, the practical applications, and profound significance in our daily lives. Yan, sama-sama tayo, tuklasin natin kung paano sa pamamagitan ng baluti ng Diyos ay pinagkaluban tayo ng kakayanan, ng kapangyarihan, na harapin at pagtagumpayan ang anumang hamon sa ating buhay at espiritual na laban. Okay? So, tunghayan po natin yung passage on the book of, on the Epistle of Paul to the Ephesians on chapter 6 verse 10 hanggang 18. So, kung kayo po ay meron pong electronic Bible, ay maaari nyo po akong sabayan, okay? Pero babasahin ko na lamang po para sa inyo, mga gili kong tagasunod, at upang inyo pong mapakinggan, okay? So, starting on verse 10, it says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places." And patuloy po tayo on verse 13. It says, "Therefore," again, "therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparations of the gospel of peace. Above all," sabi ni Apostle Paul, "taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one." And on verse 17, "Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." On the last verse, "Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints." May the Lord bless the reading of His Word. Amen. Ayan po, no? So, yan po yung ating pag-aaralan. So, ito po ang Armor of God. At ako po ang inyong host, Senior Master Sergeant Ariel Ramos. Manatili po kayong nakatutok as we dive deeper into the spiritual realm and equip ourselves for the battles ahead. So pansamantala muna tayong magkakaroon po ng advertisement at babalik po ako. Makaraan lamang po ang ilang minuto. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online
I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, ating tuklasin ang buhay ng kadeteng sumasailalim sa Reserve Officers Training Corps bilang paggunita ng National Reservist Month na may temang Empowering Our Future Leaders and Defenders for a Better Tomorrow. Sila ay katuwang na mga kasundaluhan sa pagtugon ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, ang tulungan ang mga mamamayan at protektahan ang bayan. Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Gawing tulay ang pakikipag-ugnayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at hikain ng pamahalaan ay ating suportahan. Sa oras na kami kinailangan, handang tumulong sa ating bayan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Alright, we're back. Okay, so gaya na sinabi ko kanina, stay tuned at as we dive deeper po dito sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos, the armor of God. Binasa po natin kanina yung Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 18. Ngayon po ay tingnan po natin po why the armor of God is significant. Ayan, yung pong natin. Nagpauna na po ako kanina ng mga ilan pong pagpapaliwanag. Pero yun nga po, dahil ito po ang unang araw po ng ating pilot and first episode po. Actually, this program, itong The Word of God, ito po ay series. Today, I am going to discuss the general overview ng ating programa. And on the following day, on next Thursday, on same time, makikita-kita po tayo uli forward, ay pag-aaralan po natin isa't isa itong piece of armor of God. Alright? So, here's why the armor of God is significant in our spiritual journey. First,
Gaya ng sinabi kanina, we are on spiritual warfare. Right? We are on the spiritual warfare. So, on verse 12 po, on the same book, on Ephesians chapter 6 verse 12 po, it highlights that Christians are engaged in spiritual warfare against unseen forces of evil. This underscores the reality of spiritual battles and the need for spiritual preparedness. So, mga kapatid, tayo po ay kinakailangan na mag-prepare. So, bilang mga sundalo po, dapat tayo po ay combat ready. Yung combat readiness natin. Kaya, patuloy po in time of peace, patuloy po yung ating training, walang pahinga. Lalong-lalo na po ngayon, at yung ating pong sitwasyon sa West Philippine Sea. So, may binanggit po ang ating Pangulo at gayon din po ang pamunuan ng Department of National Defense at kasama ng ating Armed Forces of the Philippines na sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay maghanda. Okay? Kaya nga naman, gaya ng ating pang-araw-araw na buhay, kaya kinakailangan tayo po ay laging handa, most especially on our spiritual journey. Right? So, may nagtanong sa akin minsan, simply because your host is a qualified ranger, I've been trained with the Scout Ranger, and also I've been given a privilege to send on the U.S. Army Ranger course. Okay? And also, I am a qualified U.S. Army Ranger course. So, sabi sa akin, bakit ka na nagpapastor? O bakit ka na nagpre-preach? Bakit praise the Lord ka na? Nawala na ba yung iyong pagiging ranger? O naduduwag ka na ba SM? Sabi ko sa kanila, you have the training of the most fightingest guerrilla in Asia or in the world. And then you have God with you. Bakit ka matatakot? Alright? So, meron kang training, you have been trained. Binigay sa iyo lahat ng training, proper skills, meron ka. And then meron ka pang Diyos na tumutulong sa iyo. Sa palagay mo, bakit ka matatakot? With that, sabi ko, there's no way na matakot tayo. Kaya lang, mas maganda na ikaw ay merong pananampalataya sa Diyos sapagkat hindi sa ating sariling kakayanan o sariling kaalaman at kalakasan magtatagumpay, kundi sa biyaya ng Diyos. Ganoon pa man, ay tayo ay dapat na manatiling ready anytime at kung tawagin tayo, tayo ay agad na dadating po. Sapagkat yan po ang ating sinumpaang tungkulin. Come to think of it, okay? Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 25, okay? Ang sabi doon, ay not with eye service to please yung iyong Lord o yung mga tao sa paligid mo, kundi to glorify our God, at in everything we do it for the glory of God, and we will receive the gifts. Remember this, we will receive the gifts of inheritance. Tingnan ninyo po, kung ang ating mga sundalo ay may takot sa Diyos, they will only need little supervision. At maaaring hindi mo na nga i-supervise kasi sila ay naglilingkod po sa ating Diyos. Okay? At mami-minimize o mawawala ng tuluyan po yung corruption sa ating organization dahil meron siyang pananampalataya, banal na pagkatakot sa Diyos. At kung merong combat operations, hindi siya matatakot sa Diyos sapagkat alam niya, He is under the protections of our mighty God. Amen. Yan. So, we are at spiritual warfare. So, kinakailangan po na tayo ay maging spiritually prepared all the time for our adversary. Hindi po yung mga tao, kundi po yung nagahari sa mundong ito, walang iba kundi ang mga demonyo at ang anghel ni Satanas. Alright? Second point, it is significant because it is our protections. It is our protection and it is our defense. So, Paul's metaphorical descriptions of the armor portrays its peace
as an essential protection and defense against against the schemes of our enemy or of our adversary. So it emphasized the importance of being spiritually equipped to resist temptation and withstand attack. Kailan po lamang binulabog po ang social media nung news na naglabasan about sa isa pong officers allegedly po na siya po ay nagkaroon ng problema sa kanyang asawa. Okay? So mga kapatid, sa atin po sa Armed Forces of the Philippines, mahigpit pong kinokondena ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang ganitong mga bagay. Alright? Kaya patuloy po yung ating pong pagsisikap, yung bilang mga sergeant majors na through our troop informations and educations, patuloy po nating pinaalalahanan yung ating pong mga subordinates, yung ating pong mga kawal, and that's include our civilian human resource. Dahil nga po doon sa ating pong standard code of conduct and ethics as a public servant, ay yung ating pong tinatawag na standard of moral. Alright? As a public servant po, we have to observe yung standard of moral. Kaya para po maiwasan po natin na tayo po ay magkaproblema sa hinaharap, tayo po ay manatiling tapat po sa ating partner, sa ating pong asawa. At isang bagay po diyan ay isuot po natin yung ating baluti, the armor of God. Right? So because it emphasized the importance of being spiritually equipped to resist the temptation and withstand attack. Mga kapatid, alalahanin po natin, even the Lord Jesus Christ, after He passed for 40 days, dinala po siya ni Satan sa wilderness to test, to tempt the Lord Jesus Christ. Kung ang Panginoong Hesukristo na hindi nagkasala, ay hindi po nakaligtas sa panunukso po ni Satanas. How much more po tayo na mga tao, Kaya much more po na tayo po ay mag-yield po sa ating Panginoon Diyos, and let's put on the whole armor of God for us to be able to withstand the wiles of the devil. Right? So, third point, metaphorical representation. Okay? Each piece of the armor represents spiritual virtues and resources. Gaya nga po nung binanggit natin kanina, we have the belt of truth, the sword of the Spirit, the breastplate, and so on and so forth. And each piece of the armor, it represents spiritual virtues and resources that we, Christian or the believers, need to cultivate and utilize in our daily lives. Yan. For example po, mga kapatid, the breastplate, yung ating pong tinatawag na body vest sa atin sa military, right? So, the breastplate of the righteousness, it signifies the moral integrity. Ayun po pala yun, Yung po palang, yung ating po palang body armor or the breastplate of righteousness, it signifies yung tinatawag po na moral integrity. So, importante po yun sa ating mga sundalo, sapagkat tayo po ay nagsisilbi sa ating bayan at sa ating pong minamahal na mga kababayang Pilipino. Okay? Importante po yung magkaroon po tayo ng moral ascendancy at ng integrity. Okay? Lalo na po sa mga leader natin, importante po yan because yung dito po na nabubuo yung trust, yung mutual trust, which is the binding glue of the organization. Sapagkat pag nasira po yung trust, mahirap na po na magtiwala sa atin, lalong-lalo pa yung ating mga subordinates. Once again, the breastplate of righteousness signifies moral integrity, while the helmet of salvation, it represents yung assurance po ng ating salvation o yung ating kaligtasan. Right? So kung makikita nyo po, yung ating pong kiblar, pag tinamaan po ng bala yan, hindi po kaagad tatagos yung bala dyan. At protection po yan dahil sa ating pong ulo
At kung makikita nyo po yung mga nagmumotor, required po sila na laging may helmet. And even po yung mga taong nagtatrabaho sa constructions, sa construction site, they were not allowed to enter the premises without wearing the helmet. So it is important na isuot po natin yung helmet of salvation because it signifies our assurance of salvation, right? The helmet of salvation. And that, of course, through the Lord Jesus Christ. Right? So also, gaya na sinabi ko kanina, aside from kinakailangan natin to na we should have yung tinatawag natin na combat readiness o yung tinatawag natin physical readiness, also being spiritually prepared. Right? So, the passage in Ephesians chapter 6, it stresses the necessity of being spiritually prepared at all times. Gaya ng sinabi ko kanina, we are at battle at all times. Kung makikita po natin, mababasa po natin ng Book of Romans on chapter 6 and 7, sabi nga po, ang labanan ay nasa isip. The battle is in the mind. Parang cognitive warfare. Yan, naalala ko po yung classmate ko, si Dr. Portuno, ng class 95. Actually, Singaporean cadet yun, si Dr. Portuno. Yung kanyang libro, yung The Cognitive Warfare. So, totoo po yun. And spiritually speaking po, the battle is in the mind. Doon po naglalaban-laban yung old nature at yung new nature ng ating pong pagkatao. Alright? When we say old nature, ito po yung dating tayo nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. But at the moment na nakilala natin ang Panginoon Diyos bilang tagapagligtas, we are sealed with the Holy Spirit according to Ephesians chapter 1 verse 13, if I'm not mistaken, right? So, we are sealed with the Holy Spirit. Pag sinabing sealed, pag-aari tayo ng Panginoon Diyos. And therefore, it stresses by putting the whole armor of God for us to be spiritually prepared because the battle is also in the mind. Right? Alright. So, it is not a one-time action but a continual process. Again, it is a continual process of aligning oneself with God's truth, righteousness, peace, faith, salvation, and in His Word. So, by putting on the whole armor of God, we align ourselves sa will ng ating Diyos. Okay? Sa will ng ating Panginoon Diyos. In His truth, in His righteousness, in His peace, faith, salvation, and of course, in His words. Okay? And finally, ayan na, Finally, okay? So, by putting on the whole armor of God, we have the victory in Christ. So, kung mababasa po natin on the book of Corinthians, right, on chapter 15, actually, katatapos lamang po ng paggunita natin, yung buong sangka-Kristyanuhan, katatapos lamang po ng ating paggunita ng Semana Santa. Okay? So, ng ating Semana Santa, at sabi po doon, death has been swallowed. O death, where is your sting? So, by wearing the armor of God, we Christian and the believers are empowered to stand firm against the enemy's attack and emerge victorious in spiritual battle. So, it is instill confidence in God's provision and protections, knowing that we, Christian, the people of God, has the victory because the Lord Jesus Christ has won the battle in the cross at Calvary. Amen to that? So, here you go. So, that's it. Yung overview po ng ating programa, ang ating palatuntunan, the armor of God. Okay? So, sa susunod po mga kapatid, muli ko kayong inaanyayahan sa ating pong palatuntunan sa ganap na 11 hanggang 12 po ng umaga. Kasabay po ng inyong pong pananghalian ay tayo rin po naman ay kumain ng spiritual na pagkain, which is the armor of God, the Word of God. So, once again, ito ang armor of God at ako ang inyong host, Senior Master Sergeant Ariel Ramos,
Philippine Army o Kuya Ariel, manatiling nakatutok as we dive deeper into the spiritual realm and equip ourselves for the battle ahead. So, hanggang sa susunod po, mga gili kong tagasunod at mga kapatid at kaibigan, naway ingatan tayo at pagpalain ng ating Diyos at ang ating mga puso at isipan sang-ayon sa kanyang anak na si Heso Kristo. Muli ay magandang hapon at sa mga atin ng pagpapala, tayo po muli ay manalangin. Dakilang Diyos at amang makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpupuri kami sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa opportunity o sa privilege, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Sa araw na ito, Panginoon. Kung saan sa pamamagitan po, Panginoon, ng information technology, using the social media, ay may palaganap, Panginoon, ang iyong salita upang ang sino man makarinig ay makasumpong ng kapahingahan sa piling mo, lalo na ng kaligtasan sa aming Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang programang ito at ang pamunuan ng Military Civil sa First Group. Maraming salamat, Panginoon, sa inisyatibong ito. Nawa sa pamamagitan nito, marami pang kasundaluhan, mga kawani ng gobyerno, at even, Panginoon, ng aming sambayanan ay maabot ng iyong salita. At sa gayon, magkaroon ng kaligtasan ang bawat pamilyang Pilipino. Muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming Pangulo, ang aming mga leader, na pagkaluban mo sila ng karunungan as they lead our country into progress and development, Lord God. Pagpalain mo ang aming economy, pagpalain mo at ingatan mo ang aming bansa laban sa loob at panlabas na banta, Panginoon, laban sa terorismo at pananakop. Lord God, tanging ikaw po lamang, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, at sa iyo, ibinabalik namin ang pasasalamat sa ngalan ng iyong buting anak na si Jesus. Amen. Ayan. So once again, sumaatin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po ang inyong kapatid, Senior Master Sergeant Ariel Ramos o Kuya Ariel. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pagyamanin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon at lumalim sa pananampalataya sa programang Armor of God, hosted by Senior Master Sergeant Ariel B. Ramos, Philippine Army, alas 11 ng umaga tuwing Webes. Dito lang sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga